Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 136. Hindi naman masama na mag-organize ka ng event, pero kailangan bang harangan lahat ng lugar? Napakaraming tao at hindi lahat ay nandito para sa iyo. Katulad ko sila na dumating para kumain at bumili ng damit. Bakit kailangan nating maghintay ng ilang oras dahil sa iyong kaganapan? Kung pumasok pa ang pinag-uusapan, ano sa lagay mo kung ipagpatuloy ko lang ang iyong kaganapan pagkatapos kong tapusin ang lugar na ito at matapos ang aking pagkain lalagyan ng nobela? Sa pagharap sa pagtatanong ni Levi, tumingin si Monica at iba pa at hindi nang ahas na magsalita. Sa lahat ng ito ay isinaalang-alang lamang nila ang kaligtasan ng mga artista at ang kanilang sariling mga miyembro na nagdaos ng mga kaganapan na hindi nila pinapansin ang mga problema ng kabuhayan ng ibang tao. Marahil ang mga ordinaryong tao ay sadyang hindi karaniwan para sa kanilang pagsasaalang-alang sa kanilang mga mata. Nagkamali, Chief. Alam namin ang aming sariling mga pagkakamali at hindi namin maaaring makita ang mga pampublikong nakikita. Tiyak na mag-iisip kami bago mag-organisa ng anumang kaganapan sa hinaharap. Nagkusa si Monica na humingi ng tawad. Binigyan ni Levi ang mga tao ng isang perfunctory na sulyap. Kanselahin ang kaganapan. Yash Warner, ibalik sila at ipasulat sa lahat ang 10,000 salita ng liham ng pagsisisi bago sila palalayain. Ano? Natigilan ang lahat ng marinig iyon. Niloloko mo ba ako? Hinihiling mo sa matataas at makapangyarihang mga kilalang tao na magsulat ng 10,000 salita na liham ng pagsisisi. Gayunpaman, sa mabangis na tingin ni Levi, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Sa huli, tumingin si Levi kay Zack. I think hindi kita papanoorin kumain ng third. Masyadong nakakadiri. Napailing ng husto si Zack. Talagang hindi magandang bagay na maalala ng ganoong malaking pagbaril. Pagkaalis ni Levi, bumalik si Yash kasama ang kanyang mga tauhan at umalis na rin ang mga celebrity. Hindi nagtagal ay naibalik sa order ang mall, at kumain si Levi ayon sa gusto niya. Di nagtagal, natagpuan ni Abigail si Levi. Levi, na-miss mo talaga. Nais ng isang malaking pinuno na kumain, ngunit ang lugar ay selyado, kaya inilagay niya ang lugar na ito sa lockdown sa sobrang galit. Inagaw pa niya ang mga idol ko at kailangan daw nilang magsulat ng liham ng pagsisisi. Nakakalungkot. Dahil kasama si Abigail sa karamihan, mayroon lang siyang pangkalahatang ideya kung ano ang nangyayari ngayon, at karamihan sa mga ito ay narinig mula sa ibang tao. They deserve it, malamig na sabi ni Levi. Pero balita ko nasa 20s pa lang si Chief. Sa tingin mo ba may ganoong batang hepe, Levi? Tanong ni Abigail. Ang ibig kong sabihin, sa pangkalahatan, hindi ba dapat nasa edad 40 at 50 na sila sa oras na makuha na nila ang kanilang mga kwalifikasyon at mapunta sa tuktok? Lahat ay patas at makatarungan sa militar. Ang sino mang may kakayahan ay maaaring maging isang hepe. Normal na magkaroon ng mataas na posisyon sa iyong 20s, sabi ni Levi. Oh, nakikita ko. Nanghihinayang pa rin si Abigail. Nalulungkot lang ako na hindi ko na-meet ang mga idol ko this time. Ngunit inimbitahan ako ng aking tiyuhin sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo. Dapat sumama ka rin, Levi. Nang marinig na ito ang pagdiriwang ng anibersaryo ng pamilya Rogers, pumayag si Levi. Sige, walang problema. Sa training base, kalalabas lang ni Yash sa mga celebrity na tapos nang magsulat ng kanilang mga liham ng pagsisisi at magsusumbong na sana kay Kirin nang mabangga niya si Steven Shaw sa daan. Hoy Steven, anong ginagawa mo dito? Sina Yash at Steven ay dating mga sundalo ng parehong klase, at nag-aral sila ng maglaon. Kaya nagkaroon sila ng malapit na relasyon. Ginoo, ang negosyo ng pamilya ni Rogers ay nagdaraos ng ika-40 anibersaryo ng pagdiriwang, sabi ni Steven, na naglabas ng isang gininto ang imbitasyon. Inimbitahan niya kami at narito ako para ibigay sa iyo ang iyong imbitasyon. Tinanggap ni Yash ang imbitasyon. Naaalala pa niya tayo. Estudyante pala ni Glenn sina Steven at Yash. Oo, maraming kasama ang pupunta sa pagdiriwang, para lang makita si Mr. Rogers, sabi ni Steven. Sige, sabay na tayo, sabi ni Yash. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 137. Ngumiti si Steven na medyo nahihiya. Sa isang sulyap ay nasabi na ni Yash na may pabor si Steven sa kanya. Ano ba, Steven?
Hindi na kailangang magalang sa pagitan natin. Diretso na ako. Nakausap ko sa telepono si Mr. Rogers ngayon lang. Sinabi niya sa akin na tanungin ka kung maaari mong imbitahan si Kirin na dumalo sa engranding selebrasyon ng pamilya Rogers, sabi ni Steven. Tiyak, ito ang ideya ni Glenn. Tulad ng para sa pag-imbita sa Diyos ng digmaan, ang pamilya Rogers ay hindi kasama, at sa gayon ay hindi nang ahas si Glenn na isipin ito. Pero gusto niyang subukan si Kirin. Si Kirin ay isa sa 5 dakilang hari ng digmaan sa ilalim ng utos ng Diyos ng digmaan. Ito ay magiging kilala ng pamilya Rogers kung tatanggapin niya ang imbitasyon. Para sa isang assignment na nakipag-ugnayan ako sa God of War, Asher Dragon, at sa iba pa. There's no substantial relationship or whatsoever, dagdag ni Steven. Pero magkaiba kayo ni Kirin. Siya ay katumbas ng iyong Panginoon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yash. Dahil sinabi ni Mr. Rogers, susubukan ko. Maya-maya, dumating si Yash para mag-report sa command post ni Kirin. Wala na sila. Tanong ni Kirin nang hindi tumitingin, nasa mesa ang mga paa. Opo, Ginoo. Ngunit si Yash ay nakaugat sa lugar matapos ang kanyang ulat. Ano ito? Napatingin sa kanya si Kirin na nagtataka. Huwag kang tatayo dyan. Sabihin mo. Nag-uulat, sir. Inayos ni Yash ang likod niya. Nais ng aking instructor, si Mr. Glenn Rogers, na imbitahan ka sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng pamilya Rogers. Oswald Rogers, ang pamilyang Rogers na iyon. Tanong ni Kirin. Narinig na niya ito mula sa Asher Dragon noon na ang pamilya ni Rogers ay ang kaaway ng God of War. Opo, Ginoo. Tumango si Yash. Bagamat tila maliit na pagkakataon, at least sinubukan niya. Okay, pupunta ako. Tinanggap ni Kirin ang imbitasyon. Ito ay kahanga-hanga. Salamat sir. Nagsulot si Yash. Kaagad, nalaman ng pamilya Rogers na dadalo si Kirin sa kanilang engranding selebrasyon, lalagyan ng nobela. Todong ngiti si Glenn. Haha, God bless the Rogers family. Iyon ang magiging karangalan para sa amin kung magpapakita si Kirin. Hahaha, siya ang kanang kamay ng Diyos ng digmaan, ito ay katumbas ng pagkakaroon natin ng kaunting bagay na nangyayari sa Diyos ng digmaan. Tiyak na tataas ang ating katayuan pagkatapos ng pagdiriwang na ito. Dad, sang-ayon ni Anthony. Bagaman isa kami sa mga nagtanong 10 pinakamayayamang pamilya sa Northampton, kami pa rin ang nasa ilalim ng listahan pagkatapos ng lahat. Tiyak na makakalipat tayo ng ilang lugar pagkatapos ng pagdiriwang na ito. Tuwang-tuwa ang pamilya Rogers kaya naikuyom nila ang kanilang mga kamao. Naging magandang balita din sa kanila ang pagdiriwang. Sa mga termino ng karaniwang tao, malaki ang posibilidad na ang kanilang mga dibidendo ay tataas mula 50 milyon hanggang 100 milyon. Ipasa mo ang mga order ko, sabi ni Glenn, nakatingin sa lahat. Palakasin ang publisidad. At ikalat ang balita na ang hari ng digmaan, si Kirin, ay magiging panauhing pandangal natin para sa pagdiriwang na ito. Ang listahan ng mga dumalo sa engranding selebrasyon ng pamilya Rogers ay kumakalat na parang apoy sa Northampton at nang makita ang pinakapinarangalan na panauhin ay walang iba kundi si Kirin, ang kanang kamay ng Diyos ng digmaan, maraming makapangyarihang pamilya sa Northampton ang naiinggit. Paano kung mayaman sila? At paano kung mayroon silang koneksyon sa buong Erudia? Wala sa mga iyon ang nakapantay sa pagdalo ni Kirin sa pagdiriwang. Gusto ni tatay, anak ni Pamela, si Abigail, na dumalo rin ang kanyang bayaw at kapatid na babae. As you know, sila si Levi at Zoe. And so I said yes, sabi ni Anthony kay Glenn. Tinapik ni Glenn ang mga balikat ni Anthony. Tama ang ginawa mo. Ipapakita namin kay Levi kung gaano kahusay ang pamilya Rogers. Napangiti si Glenn. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 138. Sa katunayan, dapat nating pasalamatan si Levi para dito, dagdag ni Anthony. Nagtataglay lamang kami ng bahagi ng pangunahing teknolohiya na binuo ng kanyang club, ngunit nakagawa kami ng netong kita na hindi bababa sa 20 bilyon sa nakalipas na 6 na taon, hindi ba? Oo, talagang may kakayahan ang batang iyon. Kahit na ang pinakamaraming tao sa Northampton ay naaalala siya. Binawi ni Glenn ang kanyang ngiti at malamig na nagpatuloy, pero hindi ko kayang bugbugin niya ang apo ko ng ganito.
Dapat ko siyang suntukin pagkatapos ng selebrasyon. Tama, malapit nang dumating ang mga eksperto at doktor sa ibang bansa, di ba? Tanong ni Glenn habang may naisip. Siguraduhing dadalo si Oswald sa pagdiriwang. Ang pamilya Rogers ay kumuha ng 10 dayuhang eksperto upang gamutin si Oswald upang matiyak na makakadalo siya sa pagdiriwang. Tatay, sagot ni Anthony, darating sila ngayon ng alas 12 ng hating gabi. Sapat na ang 5 araw. Okay, dalhin mo sila dito at siguraduhing walang mangyayaring masama, sabi ni Glenn. Huwag kang mag-alala, tatay. Ako na mismo ang susando sa kanila. Sa sandaling ito, si Levi ay nasa manor kung saan nakatira si Asher Dragon at iba pa. Kakasabi lang ni Kirin kay Levi tungkol sa imbitasyon na natanggap niya mula sa pamilya Rogers. Manam, ang galing mo. Pupunta din ako bilang ordinaryong bisita. Pero ikaw ang panauhing pandangal, bata. Pang-aasar ni Levi. Ang aming munting Kirin ang magiging pinakamahalagang panauhin sa engranding pagdiriwang, pagsali ni Asher Dragon. Itigil mo na ang pang-aasar sa akin, please. Agad na sabi ni Kirin. Sa sandaling iyon, ang magiting na Phoenix ay lumapit, magalang na nagsabi, nag-uulat, Sir. Nakatanggap lang ako ng balita na ang pamilya Rogers ay kumuha ng 10 dayuhang eksperto para gamutin si Oswald Rogers. Makakarating sila sa private zone ng Northampton Airport mamayang alas 12 ng gabi. Nandito sila para gamutin si Oswald. Nagdilim ang ekspresyon ni Levi. Opo, Ginoo. Nais ng pamilya Rogers na matiyak na dadalo si Oswald sa engranding selebrasyon, kaya inimbitahan nila ang mga ekspertong medikal mula sa buong mundo, sabi ni Phoenix. Nagtaas ng braso si Levi para tingnan ang oras. Sayang 10:30 na. Tara na at ibaba natin sila, sabi ni Levi, na tumayo. Ang lakas ng loob na tretuhin si Oswald. Palaging abala ang Northampton Airport, lalagyan ng nobela. Ngunit ngayong gabi, may mga itim na sasakyan na huminto sa harap ng pribadong daanan, na pinamumunuan ng isang Rolls-Royce na may 12-dosenang malalaking lalaki na nakasot na nakatayo sa tabi nito, lahat sila ay mukhang agresibo. Bumaba mula sa Rolls-Royce si Anthony. Nandito sila para kunin ang mga dayuhang medikal na eksperto. Ang gayong engranding eksena ay naaayon lamang sa reputasyon ng pamilya Rogers dahil nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao. Napatingin si Anthony sa kanyang relo. Eksaktong alas 12 na. Okay, malapit nang lumabas ang mga eksperto. Aalis tayo kaagad kapag sinundo natin sila. Itinuro ni Anthony, mahigpit na nakatayo ang kanyang mga tauhan. Maya-maya, lumabas ang isang pangkat ng 20 mula sa pribadong daanan. Kabilang dito ang mga dayuhang eksperto at ang kanilang mga katulong, pati na rin ang maraming kagamitan. Welcome, Mr. Jeffrey at ang team, bati ni Anthony. Sa ganitong paraan please, kaway ng kanyang braso, kinuha ng mga tauhan ni Anthony ang mga kagamitan ng medical team at isinakay sa kotse, at pinapasok ang medical team sa kani-kanilang mga sakay. Chuff! Chuff! Chuff. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroong isang dumadagandong na tunog sa kalangitan. Ito ay tunog ng isang propeller na umiikot sa napakabilis. Pumalakpak, 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 kuwit. Ang mga sinag ng maliwanag na liwanag ay sumikat sa kotse at ang mga mukha ng mga tao mula sa himpapawid, na nagbibigay ng liwanag sa lugar na parang liwanag ng araw. Sa harap ng napakalakas na liwanag, ang lahat ay napailing na hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 139. Lumalakas na parang kulog ang tunog sa kanilang mga tainga. Umaalingaw-ngaw ang mabangis na hangin na ginawa ng propeller at halos magaling ang lahat. Noon lang malinaw na nakita ng lahat ng mga helicopter iyon sa himpapawid. Matapos tingnang mabuti ang simbolo, lumubog ang puso ng lahat. Iyon ay mga helicopter mula sa war zone. Lahat, makinig at manatili saan man kayo naruroon. Isang malakas na boses ang narinig mula sa loudspeaker. Pagkatapos noon, nakakita sila ng mga lalaking nakasuot ng iba't ibang kulay ng balat, at taas na halos isang ulo na mas matangkad kaysa sa mga gwardya ng pamilya Rogers, na dumudulad sa mga hagdan ng helicopter.
Ang mabigat na lalaki na nakasot na dumaong at nangagaw sa dayuhang medikal na pangkat ng direkta mula sa pamilya Rogers ay walang iba kundi ang mga mersenaryo sa ilalim ng pamuno ni James. Kasama ang mga medikal na kagamitan na ikinarga sa kotse, lahat ay isinakay sa mga helicopter. Nakatingin lang si Anthony at ang iba pa habang inalis sa kanila ang mga mersenaryo ang medical team at kagamitan. Una, ang pamilya Rogers ay walang kakayahan na lumaban sa mga mersenaryong ito. Pangalawa, takot si Anthony sa mga simbolo nito sa mga helicopter. Chuff, chuff, chuff. Hanggang sa nakaalis na ang mga helicopter ay bumalik sa katinoan ni Anthony. Anong nangyari? Ang mga mersenaryong ito ay mahusay na sinanay, at tumagal lamang sila ng 1 minuto upang salakayin ang lugar. Napakabilis na hindi na kami nakapag-react sa oras. Ano ang gagawin natin ngayon, Mr. Rogers? Tanong ng head ng mga bodyguard. Umuwi ka na. Ano pa ang magagawa natin? Maasim ang mukha ni Anthony. Pagbalik sa tirahan ni Rogers, nagulat si Glenn nang malaman niya ang tungkol sa episode sa paliparan. Hindi mo sila pinigilan? Tanong ni Glenn. Isang grupo lang sila ng mga dayuhang bodyguard. Pero umiling si Anthony. Papa, makinig ka sa akin. Ang grupo ng mga tao ay mahusay na sinanay. Malalaman mo mula sa paraan ng pag-slide nila sa mga helicopter na dapat ay nagsilbi sila sa militar. Hinala ko mga mersenaryo sila. Mukhang natulala si Glenn. Mga mersenaryo. Ngunit wala akong kakilala na naglalakas loob na magtalaga ng mga mersenaryo sa Northampton. Mayroon isa. Hindi ba nag-hire ng ilang mersenaryo si Rick Garrison kanina? Nakakulong sila pagkatapos ng insidente at hindi pa nakalabas. Sa tingin ko sila na, ani Anthony. So ibig mong sabihin na si Rick ang gumagamit ng grupong ito ng mga mersenaryo. May sagot na sa isip si Glenn. Tumanggaw si Anthony. Malamang. Ang mga simbolo na iyon sa mga helicopter ay mga simbolo ng militar. Sino ang maglalakas loob na gumamit ng mga helicopter na ito? Naguguluhan si Glenn. May problema ba itong mga doktor? Bakit sila kinulong? Hindi namin alam at wala kaming lakas ng loob na magtanong. Sa kabilang panig, ipinadala ni Levi ang mga doktor na ito palabas ng Erudia. Gusto mong gamutin si Oswald? Hindi pwede. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya Rogers ay nagtatanong sa paligid upang malaman ang mga dahilan, ngunit walang resulta. Wala silang nakitang solid sa mga mersenaryong ito. Pupunta kaya sila para kay Oswald? Mungkahi ni Leo, ang tiyuhin ni Oswald. Sinaman siya ng tingin ni Glenn at Anthony. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paanong ang gayong dakilang tao ay magkakaroon ng sama ng loob kay Oswald? Ang tanging gamit ng mga eksperto ito ay para gamutin si Oswald. Hindi ba obvious na na-detain sila dahil ayaw ng kabilang partido na ipagamot siya? Sinuri ni Leo ang lalagyan ng nobela. Si Levi lang ang ayaw na matrato si Oswald sa buong Northampton, sagot ni Glenn. Iminumungkahi mo ba na si Levi ang Diyos ng digmaan? Siyempre hindi. Paano naging Diyos ng digmaan si Levi? Masyadong katawa-tawa. Umiling si Leo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 140. Hindi na gumagaling si Oswald. I don't think he can make it to the celebration, napabuntong hininga si Glenn. Alam ni Anthony ang kahalagahan ng pagdiriwang sa pagkakataong ito. Ito ay karaniwang isang garantiya na si Oswald ay magiging tagapagmana kung dadalo siya sa pagdiriwang. Dad, pwede ba nating ipagpaliban ang pagdiriwang? Tanong ni Anthony, na umaasang makadalo rito ang kanyang anak. Ang kanyang mga salita ay nagpalaki ng galit ni Glenn. Paano natin ipagpaliban ang ganoong kaganapan sa kaganapan? Ano sa tingin mo ang iisipin ng mga estudyante ko tungkol sa atin? Paano kung galitin natin si Kirin? Hindi namin maaaring ipagpaliban ang pagdiriwang. Lalagyan ng nobela. Malapit na ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng Rogers Group, at alam na ito ng halos buong Northampton. Ipinagmamalaki ng lahat na magkaroon ng imbitasyon sa engranding pagdiriwang. Maraming tao ang nagpapadala ng mga larawan ng imbitasyon sa kanilang mga kaibigan upang ipakita ang kanilang katayuan ng pagiging pamilyar kay Roger. Makikita ng isa kung gaano kahusay ang ginawang publisidad ng pamilya Rogers. Noong gabi bago ang pagdiriwang, espesyal na dumating si Abigail upang ihatid sina Levi at Zoe ang kanilang mga imbitasyon.
Dahil sa nangyari kay Oswald, hanggang ngayon ay nag-aalala si Zoe. Hindi siya nang ahas na dumalo sa pagdiriwang ng pamilya Rogers, baka magalit sila nang makita sila. Kung hindi ka pupunta, pupunta ako. Natural, gusto ni Levi na sumama at tuwang-tuwa si Abigail tungkol doon dahil sa kanya lang siya kapag tumanggi si Zoe. Dapat bantayan mo si Levi. Udyok ni Zoe. Siya ay may karne ng baka kasama ang pamilya Rogers. Huwag kang mag-alala, Zoe. Mahal na mahal ako ni Lolo. Walang makakahawak sa kanya, sabi ni Abigail. Hindi natanggap ni Aaron at Caitlin ang imbitasyon. Sa palagay ni Pamela, wala silang karapatan na dumalo sa pagdiriwang. Kinabukasan, ang City Convention and Exhibition Center ang naging venue para sa grand celebration na ito. Ang kalye sa harap ng City Convention and Exhibition Center ay kinuha ng pamilya Rogers para sa araw na iyon, at sari-saring mga banner at lumilipad na lobo ang nakasabit sa magkabilang panig ng dosenang kilometrong kalsada. Ang pamilya Rogers ay gumastos ng napakalaking halaga ng pera upang palamutihan ang lugar. Siguradong handa silang gugulin ang perang iyon. Kung tutuusin, kahit ang mga invitation card ay nilagyan ng ginto. Hindi banggitin ang 12-dosenang mga A-list celebrity at hindi mabilang na mga influencer na naimbitahan. Ang parking lot sa harap ng venue ay napuno ng mga hilera ng mga magarang sasakyan. Ang network ng mga koneksyon ng pamilya Rogers ay hindi dapat ipagwalang bahala. Lahat ng dumalo sa pagdiriwang ay mayaman at kagalang-galang. Ang pamilya Lopez ay sadyang wala sa kanilang liga. Dumating sina Abigail at Levi sa venue at dali-daling pumasok pagkatapos ipakita ang kanilang mga imbitasyon. Dahil hindi pa opisyal na nagsimula ang selebrasyon, lahat ay naghihintay sa lounge kung saan naghahain ng buffet. Humanap ng mauupuan sina Levi at Abigail at kakaupo lang nang may narinig na boses mula sa likuran. Levi, ikaw ba yan? Nilinggan ni Levi ang isang magandang babae na nakasuot ng mahabang burgundy na damit. Siya ay may kaakit-akit na figure, payat na binti, at isang kaakit-akit at mapang-akit na ugali. Nakatingin ang babae kay Levi gamit ang malado niyang mga mata. Kinilala ni Levi ang babae bilang si May Holland, ang kasosyo nila ni Morris sa negosyo noong unang araw, na may parehong kakayahan at pagkamalikhain upang magtagumpay. Ang kanilang startup team ay mataas sa simula, ngunit marami ang nag-opt-out nang sila ay nagsimulang mawalan ng pera, na naiwan lamang sina Levi, Morris, at isa pang babae. Kabilang sa mga nag-opt-out ay si May. Si Levi talaga. Isa pang boses ang narinig mula sa gilid. Nakatayo ngayon sa harap ni Levi ang 4 pang tao. Sila ay sina Yoyo Peterson, Leon Watson, Hanson Wood, at Bryce Chad, ang kanyang mga startup partner mula sa nakaraan. Si Yoyo ang tanging babaeng nanatili habang ang iba ay nag-opt-out. Nang maging matagumpay ang panimulang negosyo ni Levi ng maglaon, gusto nilang muling sumali, ngunit tinanggihan niya sila. Naaalala pa rin ni Levi kung paano siya pinagtawanan ni Leon at ng 2 pang lalaki noong araw ng kanyang pagkakakulong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 141. Ang pangungutya ng kanyang mga kaklase at pagtataksil ng kanyang mga kasama noong araw na iyon ay nag-iwan ng malalim na peklat sa alaala ni Levi. Nakaukit sa kaibuturan ng kanyang puso ang mga mukha ni Leon at ng iba pa. Ang mga taong ito ay hindi malilimutan. Higit pa rito, tumanggi si Yoyo na mag-back out pagkatapos mabaygo ang kanilang negosyo sa taong iyon. Gayunpaman, nang maglaon ay inasikaso niya ang negosyo ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon, pinutol na ni Levi ang lahat ng relasyon sa kanila, kaya hindi niya alam ang mga status nila ngayon. Gayunpaman, pagkatapos umalis sa club sa taong iyon, ang ilan sa kanila ay nagsimula ng kanilang sariling negosyo at naging matagumpay. Ginawa ni na Yoyo at May ang pinakamahusay. Pareho silang nagpatakbo ng mga kumpanya na may market value na 1 bilyon. Mahusay din ang ginawa ng grupo ni Leon. Ang 3 sa kanila ay hindi ng ilang daang milyon bawat isa. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang mga matataas na tagumpay lamang ang maaaring maging kasosyo ni Levi. Gayunpaman, kumpara kay Levi, sila ay subpar. Kahit anong pilit nila, may hindi malulutas na agwat sa pagitan nila at ng Levi mula 6 na taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, nang mabalitaan nilang nakakulong si Levi,
Tuwang-tuwa si Leon at ang kanilang mga kaibigang natuwa sila sa iyong kalagayan. Binati sila ni Levi, Yoyo, May, dumating din kayo. Bago sumagot ang mga babae, sinabi ni na Hansen at Bryce, bakit hindi tayo makakapunta? Sina Yoyo at May ay ang mga batang elite ng mga negosyo sa Northampton, at hindi sila higit sa 1 bilyon bawat isa. Maaaring hinding kahanga-hanga ang aming netong halaga, ngunit gaano pa rin kami ng 200 milyon. Opisyal kaming inimbitahan ng pamilya Rogers. Ngumisi si Leon, tama. Talagang qualified kami na dumating. Sa kabaligtaran, ang iyong pagiging karapat-dapat ay kaduda-dadang. Kakalabas mo lang sa bilangguan, at wala kang pinamamahalaang kumpanya. Ikaw ay walang pera. Paano ka nakapasok? Nagsama-sama ang tatlo para tawanan si Levi. Nang masulyapan ang invitation card sa mga kamay ni Levi, inagaw iyon ni Bryce sa kanya. MS. Zoe. Hahaha. Ngayon, alam ko na. Nakapasok ka gamit ang invitation card ng asawa mo. Natawa si Bryce sa gastos niya. Nagsasabi lang sila ng mga katotohanan. Ang pangalang nakasulat sa card ay kay Zoe. Tumawa ng walang katatawanan si Leon. Sa asawa mo pala umaasa. Narinig ko na si Zoe ay nakatanggap na ng isang promising na kontrata, at sa kanya na bahagyan na magiging resulta para sa kaganapang ito. Tinuya ni Hansen, ang pinakamagaling sa Northampton, si Mr. Levi Garrison, ay umaasa na ngayon sa isang babae. Sa kabila ng kanilang walang humpay na panlalait, hindi nagpakita ng anumang reaksyon ni Levi. Sa kanyang mga mata, ang mga clown na ito ay ganap na walang halaga. Nobody sila kumpara sa pamilyang Garrison, pabayaan ang higanti ngayon ang pamilyang Rogers. Gayunpaman, para kay Yoyo at May, si Levi ay isang anino lamang ng kung ano siya noon. Sa kanilang opinyon, ang pinuno na dati ay walang talo at palaging may kontrol ay naging isang kalunos-lunos na palaboy pagkatapos ng 6 na taong pagkakakulong. Hindi lamang siya umaasa sa isang babae para sa suporta, hindi niya hinamon o sinagot ang pandiwang pang-aabuso sa kanyang mga nagpapahirap. Gaano kapuno ng buhay at motibasyon si Levi sa kanyang kaluwalhatian noong itinatag niya ang kanyang negosyo. Sa oras na iyon, si Yoyo ay labis na nagmamahal kay Levi. Walang makagagawa sa kanya na iwan siya, kahit na ang kanyang pagkabigo sa kanyang mga gawain. Gusto niyang makasama siya palagi. Nang mga araw na iyon, ang bawat salita at galaw ni Levi ay nanalo sa puso ni May. Matapang at proactive si May. Maraming beses na niya itong hinabol at sinubukan pang sakitin. Gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Levi sa bawat oras. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis ng mabaygo ang negosyo. Magbago man ang panahon, ito ang lalaking minahal nila ng lubos. Labis na naantig ang dalawa matapos makita ang kasalukuyang kalagayan ni Levi. Gayunpaman, ang naramdaman nila ay napakalaking swerte at kagalakan. Matapos tanggihan, umalis si May upang subukan ang sarili. Ang layunin niya ay magtagumpay upang pagsisihan ni Levi ang kanyang desisyon. Hindi gaanong naiiba ang damdamin ni Yoyo. Kung naging matagumpay si Levi at namuhay ng masaya kasama si Zoe, madudurog ang puso niya. Gayunpaman, ang naramdaman niya ngayon ay walang pigil na saya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 142. Ang punto ay hindi gaanong matagumpay na si Levi ay, mas maraming kagalakan at kasiyahan ang kanilang mararamdaman. Hanggat nabigo at lumala si Levi, iyon ang magpapatunay na tama ang desisyon nilang iwan siya. Pinatunayan nito na si Levi ay hindi karapat-dapat sa kanila. Nagkatinginan sila, at halos pareho lang ang iniisip nila. Ibang-iba sila ni Leon at ng kanilang dalawang kaibigan na nakakaramdam sila ng damdamin ngunit hindi nila kinukutya o tinutuyain si Levi. Tama na, manahimik na kayo. Huwag mong kalimutan na partner tayo dati. Kahit tinanggihan ni Levi ang joint venture namin noon, malaki ang naitulong niya sa amin, pahayag ni May para kay Levi. Siya ay puno ng pagganap, nagsasalita tulad ng isang reyna. Sa isang pangungusap, pinigilan niya ang panunuya ng tatlo. Iba si Yoyo kay May dahil tahimik siyang nagbigay ng suporta. Ayos ka lang ba? Marami siyang gustong sabihin sa kanya ngunit 4 na simpleng salita lang ang nailabas niya. Oo, okay lang ako, sagot ni Levi. Tumingin si Yoyo kay Levi, at sandamakmak na emosyon ang bumalot sa kanyang puso.
Nasaan ang lalaking may kontrol sa lahat? So it turns out that time can really change everything. Mapapatunayan nito na mali ang aking opinyon noong panahon na iyon. Napatunayan ng panahon na tama ang sinabi ng mga magulang ko na mamamatay ang surge of energy ni Levi at hindi siya karapat-dapat sa akin. Totoo naman eh. Ang lahat ay napatunayan na ngayon na totoo. Tumingin si Hansen kay Levi at tumawa. Levi, gusto kong itanong sa iyo, ano ang nararamdaman mo ngayon, habang tinitingnan sina Yoyo at may natig-1 bilyon? Lalagyan ng nobela. Sigurado akong pinagsisisihan mo ang pagtanggi sa kanila, hindi ba? Napangisi si Hansen. Sabi ni Bryce, bukod sa mas maganda ang lagay ni na Yoyo at may kaysa kay Zoe, muntik nang mabangkarot ang kumpanya ni Zoe nitong nakalipas na panahon. Natatawang sabi ni Leon, nagsisisi ka, di ba? Kung matutulungan ka ngayon ng Yoyo o May, siguradong babalik ka. Gayunpaman, wala kang pagkakataong ito. Hindi ka karapat-dapat sa kanila. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi nagsalita si Yoyo o May. Nakatayo si May na nakahalukip-kip, parang diyosa sa pedestal. Kung aamin si Levi sa kanya ngayon, walang awa niyang tatawagan siya. She would even reply, there was a time na hindi ka mapakali sa akin. Hindi ako katulad ngayon. Levi, hindi ka karapat-dapat sa akin. Ganon din ang naramdaman ni Yoyo, more or less. Kung may isa pang pagkakataon, hindi na niya mamahalin si Levi. Nang makita ang eksenang ito, lumapit si Abigail at hinawakan ang braso ni Levi. She sneered, ikaw kasi, ordinaryo lang, short-sighted folk. Nakakamangha pa ang bayaw ko. Sa kanyang mga mata, ikaw ay walang iba kundi maliliit na langgam. Kaya naman hindi siya nag-abalang sumagot sa mga panlalait mo. Maaaring hindi alam ni Abigail ang lahat tungkol kay Levi, ngunit alam niya ang tunay na kakayahan nito. Ang isang taong walang anuman na nagpangalan sa kanya bilang may-ari ng isang 50 milyong bahay at tulad ng casual na bumili ng revolving restaurant sa Northampton Center ay hindi isang taong dapat kutsain ng mga tulad ni May at ng kanyang mga kaibigan. Hahaha, Levi, si in-law mo ba ito? Napakagandang babae. Ngumiti si May at tinignan si Levi ng masama. Napakahirap magsimula ng negosyo ngayon sa 100 beses na mas mahirap kaysa 6 na taon na ang nakalipas. Kung susubukan ni Levi na maabot ang kanyang antas ngayon, aabutin siya ng buong buhay upang makahabol. Natatawang sabi ni May, old friend, balita ko hindi ka pa nagtatrabaho. Kung gusto mo, halika at magtrabaho para sa akin bilang isang head technician. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Naisip niya ang lalaking minsang tumanggi sa kanya sa tugatog ng tagumpay na nagtatrabaho sa ilalim niya. Ang pag-iisip lamang ang pumupuno sa kanya ng kasiyahan. Tinanggihan ni Levi ang kanyang alok, at sinabing, hindi na kailangan. Pagkatapos ng araw na ito, ang Levi Group at ang mga kumpanya ng pamilyang Garrison ay sasailalim muli sa akin kasama ang mga negosyo ng pamilya Rogers. Magkakaroon ako ng trabaho pagkatapos. Matapos marinig ang mga pahayag ni Levi, ang buong grupo ay natigilan sa katahimikan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 143. Nang sabihin ito ni Levi, hindi lamang siya pinagdudahan ni May at ng iba pa, maging si Abigail ay hindi makapaniwala. Alam niyang kamangha-mangha ang kanyang bayaw. Gayunpaman, ang pagbawi ng Levi Group at ang negosyo ng pamilya ni Rogers ay masyadong malayo. Paano ito posible? Kahit na ang Levi mula sa 6 na taon na ang nakalipas, na nasa tuktok ng tagumpay, ay hindi makakamit ito. Lalagyan ng nobela. Sa harap ng pamilya Rogers, hindi siya hihigit sa isang langgam. Hahaha, makalipas ang ilang segundo, humagalpak ng tawa si Leon at iba pa. Nagkatinginan sina May at Yoyo at tumawa din ng malakas. Ito ang pinakakatawa-tawang biro na narinig nila sa buong buhay nila. Ang isang hamak na kalalabas lang sa bilangguan ay paksane ang pamilya Rogers, hindi ba naman ng 10-10 bilyon sa mga industriya. Kilala lang nina Yoyo at May si Levi dahil nagkatrabaho na sila noon. Noon pa man ay gustong-gusto ni Levi na magmayabang. Palagi niyang binabanggit ang isang bagay na imposible. Mamaya, makakamit niya talaga. Gayunpaman, iyon ay ang Levi mula sa 6 na taon na ang nakalipas na maaaring ilipat ang mga bundok. Mayroon siyang kakayahan, motibasyon, at koneksyon.
Ang lahat ay naging kasing dali ng ABC para sa kanya. Gayunpaman, ang Levi na kilala nila ngayon ay wala. Walang paraan na magagawa niya ang anumang bagay na mangyayari mangha o hindi kapanipaniwala, higit sa lahat, pakikipagbuno sa 10 bilyong halaga ng mga negosyo mula sa mga kamay ng pamilya Rogers. Imposible lang ito. Ito ay hanggat maaari sa pagsikat ng araw mula sa kanluran. Sa madaling salita, sa panaginip lang niya. Hindi itinuro ni May ang halata, sa halip, binati niya ito ng nakangiti, I congratulate you in advance. Bawiin ang Levi Group at ibagsak ang pamilya Rogers. Nagtawanan ang iba at sumang-ayon, tama, Mr. Garrison, malapit ka nang maging 50 bilyon. Tulungan lang kami ng kaunti kapag nagtagumpay ka, kahit ano mula sa 500 milyon hanggang 1 bilyon ay magagawa. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na seseryosohin ito ni Levi. Sinabi ni Levi kay May, salamat. Pagdating ng panahon, i-consider kita para sa joint ventures. Tumingin si Yoyo kay Levi na may habag sa kanyang mga mata. Masyadong nakakaawa si Levi na nasa harap niya ngayon. Mula sa tugatog ng pagmamataas at tagumpay, siya ay nahulog ng napakababa upang aliwin ang sarili sa matataas na kwento. Napakalungkot at malungkot. Sa 20 taon o higit pang mga taon ng kanyang buhay, hindi kailanman nagkamali si Yoyo sa sinumang tao o sitwasyon. Ang tanging exception niya ay si Levi. Akala niya siya ay isang panalo, ngunit siya pala ay isang talo. Tinapik ni Leon ang balikat ni Levi at nginisyan, Garrison, huwag kang susuko. Kami ay naniniwala sa iyong kakayahan. Sa totoo lang, pinagkadalubhasaan ng pamilyang Rogers ang isang maliit na bahagi ng pangunahing teknolohiyang medikal na binuo mo noong nakaraan, at napakaganda nito. Alam mo ba sa iyong teknolohiya, kumita sila ng higit sa 20 bilyon. Napangiti si May, it was really incredible. May kakayahan itong baguhin ang buong angkan mula sa basahan tungo sa kayamanan. Tumingin si May kay Levi, Levi, genuine and sincere ang offer ko na kunin ka bilang head ng technical department ko. May kakayahan ka, pero nawalan ka ng motibasyon. Naniniwala ako sa iyo, at kaya kong bigyan ka ng kinabukasan. Tama iyan. Maaari kang lumapit sa akin. Ang pamilya Rogers ay talagang gumawa ng isang kapalaran mula sa iyong mga teknikal na kasanayan sa larangan ng medikal. Maging si Yoyo ay interesadong kunin si Levi. Ang pagtulak sa lalaking ito mula sa kanyang pedestal at pagkatapos ay tapakan siya ay talagang kasiya siya. Yoyo, anong pinagsasabi mo? Biglang may narinig na matigas na boses. Isang matangkad na lalaki ang nakasuot ng suit at leather na sapatos. Bakas sa mukha niya ang malungkot na ekspresyon. Si Luke yun, isang senior staff member ng Rogers Family Group, ang super henchman ni Leo Rogers, at ang pangalawa sa command ng pamilya Rogers. Ang kanyang posisyon sa Northampton Circles ay napakataas, katumbas ng pagkakatawan kay Leo Rogers. Nagkasundo sina Luke at Yoyo. Napabalitang mag-asawa sila. Sa totoo lang, pakumpirmado ang kanilang relasyon, ngunit siya ang tila ang pinakamagandang pagpipilian ni Yoyo para sa isang asawa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 144. Hindi matitinag si Yoyo kahit na bumalik ang isang sabog ng nakaraan sa anyo ng lalaking iniidolo niya noon pa man, lalagyan ng nobela. Ang pinakabuod ng bagay ay ang kasalukuyang Levi ay malayong mababa kumpara kay Lucas. Nang makita si Levi ngayon, naging mas determinado si Yoyo na piliin si Luke. Mabilis na binati ni May, Leon, at ng iba pa si Luke pagdating niya. Masyadong mataas ang status ni Luke, na higit sa kanila. Dapat nilang subukang makipagugnay sa kanya ng higit pa. Napangiti si Yoyo habang tinanong niya si Luke, anong problema, Luke? Habang nakikipag-chat ka, may binanggit kang bawal sa pamilya Rogers. Tumingin sa kanan at kaliwa si Luke habang sumagot. Oh, bawal. Namutla ang mukha ni Yoyo. Tumanggo si Luke at sinabing, sino ang nagbigay ng impormasyon sa mga kita ng pamilya Rogers ay nag-aaral sa pangunahing teknolohiya ni Levi. Huwag makinig sa mga chismis. Ang pangunahing teknolohiya ay naimbento ng sariling technical team ng pamilya Rogers. Wala itong kinalaman kay Levi. Huwag mo nang uulitin ang mga ganyan. Okay lang kung marinig ko ito, ngunit kung may iba pang miyembro ng pamilya Rogers ang makarinig niyan, malalagay ka sa gulo. Naiintindihan ko.
Naiintindihan ko. Natakot si May at iba pa nang marinig nila ito. Tumango rin si Yoyo. Ang katotohanan ay alam ng lahat kung ano talaga ang nangyayari sa pag-imbento ng teknolohiyang medikal. Hindi ito dapat sabihin sa publiko, bagaman. Narinig at naintindihan ni Levi kung ano ang nangyayari. Nakaramdam lang siya ng sama ng loob na walang kahihiyan ang mga miyembro ng pamilya Rogers. Hindi may kakaila, nakinabang sila sa paggamit ng kanyang mga diskarte. Gayunpaman, walang sino man ang pinayagang banggitin iyon. Ito ay ganap na walang kahihiyan. Nakita ni Yoyo na may kasamang isang dosenang bodyguard si Luke. Sa gitna nila, may hawak na katulong ang isang attaché case na protektado ng password. Dahil sa curiosity, nagtanong siya, "Luke, ano ang ihahatid mo?" Natatawang sagot ni Luke, "Regalo ito kay Kirin. Ito ay hindi mabibili, kaya kailangan kong bantayan ito ng personal." Sa isang iglap, naging curious si May at ang iba pa. Maging ang curiosity ni Levi ay napukaw. Ano ang ibibigay ng pamilya Roger kay Kirin? Ang hamak. Tumawa si Yoyo, "Luke, ano ang nasa loob dyan? Maaari mo bang sabihin sa akin?" Bulong ni Luke, "Ang regalo kay Kirin ay relo. Ito ay isang custom-made na Patek Philippe Starry Night na modelo, ang nag-iisa sa mundo, na nag-iisang 10 milyon. Napabuntong hininga ang karamihan sa pagtataka. Sa katunayan, ang pamilya Rogers ay tunay na mayaman upang ipakita ang gayong kayamanan kay Kirin bilang isang regalo. Sa pagbanggit ng isang relo, naisip ni Levi ang kanyang matalik na kaibigan, si Morris. Ang mga mayayamang lalaki sa pangkalahatan ay may parehong interes, mga kotse, magagandang babae, mga antik, at iba pa. Mahilig si Morris sa mga relo. Mayroong lahat ng uri ng kilalang mga relo sa kanyang tahanan, at marami sa mga ito ay limitadong edisyon. Siyempre, wala na silang lahat ngayon. Ngumiti si Luke at sinabing, "Ibubunyag ko ang isa pang sikreto, ngunit dapat mong itago ito sa iyong sarili." Ang relo na ito ay pagmamay-ari ng assistant director ng Levi Group na si Morris. Pinasadya niya itong ginawa sa punong tanggapan ng Patek Philippe. Ito ang pinakamahal na piraso sa kanyang koleksyon ng libu-libong relo. Nang marinig ang pagsasalita ni Luke, nagulat ang lahat at napalingon kay Levi. Galit na galit si Levi. Sapat na masama ang mga ari-arian ng kanyang matalik na kaibigan ay nahahati, ngunit ginagamit bilang regalo. Ito ay mabangis. Sige, dapat ilihim niyo ito. Hindi ito dapat sabihin sa iba. Umalis si Luke, dala ang relo kasama ang mga bodyguard niya. Bumulong si Abigail kay Levi, "Bro-in-law, pakiusap, huwag kang magalit. Kung ito ay ibibigay sa Kirin bilang regalo, wala kaming magagawa ni Lolo." Walang pakialam na sinabi ni Levi, "Hindi mahalaga dahil babawiin ko ang relo sa lalong madaling panahon." "Ha. Nagtawanan ulit si May at ang iba. "Paano mo ito ibabalik?" Ngumisi si Yoyo habang tinanong siya. "Sa tingin mo ba ikaw si Kirin, ang hari ng digmaan?" Tanong ng karamihan sa kanya. Malumanay na sinabi ni Levi, "Pagdating ng panahon, dadalhin ito ni Kirin sa akin ng personal." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 145. Nakaka-disappoint ka. Umiling si Yoyo at naiinis na tumingin kay Levi. "Umaasa ka na ba ngayon sa matataas na kwento para aliwin ang iyong sarili?" Si May at ang iba pa ay banibiro na si Levi. Natatawang sabi ni Hansen, "Levi, ngayon mo lang ba nakita si Luke? Boyfriend yun ni Yoyo. Paano mo may kukumpara ang iyong sarili sa kanya? Siya ay mas kahanga-hanga kaysa sa iyo, 6 na taon na ang nakalilipas noong ikaw ay nasa iyong tuktok." "Haha, Yoyo, nakikita mo ba ngayon kung gaano kahirap ang pinili mo noong panahon na iyon? Ang iyong paghatol ay talagang kakilakilabot. Ngayong pinili mo si Luke, nakatakas ka lang mula sa isang malaking trahedya." Kuwit. Natuwa pa si Yoyo. Madalas niyang naiisip ang ekspresyon ng panghihinayang ni Luke, na umaasang makikita niya ito ng personal na araw. At ngayon, natupad na ang kanyang hiling. "Kuya, alis na tayo. Huwag mo na lang silang pansinin." Galit na galit si Abigail na pakiramdam niya ay papatayin niya ang dalawang babae kapag nakikinig pa siya sa mga pang-iinsulto nila. Makinig kayo, sa katotohanan, minsan na siyang nasa tuktok ng tagumpay. Ngayon, nasa tuktok pa rin siya. Dahil doon, inalis ni Abigail si Levi sa lugar.
Sa sandaling umalis sila sa guest hall, naabutan nila ang pamilya Rogers. Nanguna sa grupo ay natural na ang dominanteng Glenn, na sinundan ni Anthony, Pamela, at iba pa. Lolo, tito, tatay, nanay. Masayang bati ni Abigail sa kanila. Gayunpaman, si Glenn at ang angkan ay nakatingin kay Levi. Levi, ha ha ha, bigla namang humagalpak ng tawa si Glenn. Pinuntahan ni Anthony si Levi at bumulong sa kanyang tainga, tumatawa, ipinapangako ko sa iyo na hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay. Isa itong undisguised threat, natatawang sagot ni Levi, bakit wala ang dati kong kaklase, si Oswald? Na-hospital ba siya at hindi makapunta? Panipi. Hindi alam ni Pamela at Bailey Black ang tungkol dito. Agad silang sumagot, anong kalokohan ang sinasabi mo, Levi? Magaling si Oswald. Lalagyan ng nobela. Gayunpaman, nabalisa si Glenn at ang iba pa. Sa katunayan, sumasabog sila sa galit, handang patayin si Levi. Hinahamon niya ang kapangyarihan ng pamilya Rogers. Patuloy na tumatawa si Levi habang sinabing, go on with the treatment. Ang ating bansa, si Erodia, ay maraming mahuhusay na doktor. Hindi na kailangang humingi ng anumang mga doktor mula sa ibang bansa. Sa mga salitang ito, natahimik ang grupo. Parang baliw ang mukha ni Glenn. Alam ni Levi ang tungkol sa doktor mula sa ibang bansa. Maliban sa pamilya Atkinson at sa mga taong dumukot sa doktor, walang nakakaalam nito. Napatingin ang lahat kay Levi na may hinala sa kanilang mga mata. Posible kayang si Levi ang nag-orkestra sa pagdukot sa doktor. Paano ito magiging posible? Ginamit ang mga helicopter ng militar, at ginamit ang mga mersenaryo. Paano magagawa ni Levi ang lahat ng iyon? Ito ay imposible. Masusing sinuri namin ang kasalukuyang sitwasyon ni Levi. Kaunti lang ang mga katulong niya sina Nueve, Trey, at ilang iba pa ang nagbibigay sa kanya ng tulong. Maaari lamang tayong maghinala na alam niya ang tungkol sa dayuhang doktor, iyon lang. Ho hu hu, mahiwagang tumawa si Levi at umalis kasama si Abigail. Naiwan namang nagtataka si Glenn at angkan. Gayunpaman, natitiyak nila sa kaibuturan na si Levi ay alam lamang ang tungkol sa doktor at hindi siya responsable sa pagdukot. Noon lang, isang staff ng pamilya Rogers ang tumakbo sa kanila at nagulat, Guro, may problema sa hapunan. Kailangan namin ng tulong para malutas ito. Ang hapunan at ang pagdiriwang ay pare-parehong mahalaga. Walang dapat magkamali. Inutusan ni Glenn sina Pamela at Bailey Black, pumunta kayong dalawa at lutisin ang problema sa hapunan. Dapat itong magpatuloy ng walang sagabal. Oo, Ama, ang mga lalaki ng pamilya Rogers ay dapat dumalo sa seremonya ng pagdiriwang. Kaya, ang tanging tao na maaari nilang ipadala ay si Pamela. Sa ngayon, halos lahat ng bisita ay dumating na. Nakaupo na ang lahat ayon sa kanilang seating arrangement. Dahil sa kanyang kaugnayan kay Levi, si Abigail ay nakaupo sa likod ng bulwagan, malapit sa gitnang pasilyo sa halip na malapit sa harap. Hinding-hindi papayagan ng pamilyang Rogers si Levi na maupo malapit sa harapan. Si May, Yoyo, at ang iba ay nakaupo malapit sa harap, malapit sa gitna. Bago sila umupo, kumaway muna sila kay Levi para ipakita sa kanya na mas maganda ang upuan nila. Sa maikling sandali, napuno na ng mga bisita ang ilang daang upuan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 146. Ang mga panauhin ay mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, na sumasaklaw sa militar, politika, at negosyo. Lahat sila ay bigwig sa kani-kanilang lugar. Ito ay isang testamento sa malawak na network at saklaw ng impluwensya ng pamilya Rogers, lalagyan ng nobela. Ang mga bakanteng upuan sa harap na hilera ay nakalaan para sa mga VIP ng seremonya, na kadalasang huling dumating. Nakaupo na lahat ang mga miyembro ng pamilya Rogers. Ang eksena ay isang perpektong representasyon ng mayaman at kapangyarihang nilalang sa sarili nitong klase. Maririnig ang dagandong na tagay ng humarap ang mga celebrity, kabilang sina Yelda Zamora at Zach Copeland. Ang sigasig ng karamihan ay itinulak sa isang kasukdulan. Matapos magayos ang mga celebrity, umakyat si Glenn Rogers sa entablado at nagsabi ng ilang salita ng pakiramdam. Kasunod ng kanyang pambungad na talumpati, masiglang sinabi ni Glenn, ngayon, tanggapin natin ang ating mga mabibigat na bisita sa gabi.
Ikinagagalak kong sabihin na ang sumusunod na 20 bisita na ipapakilala ko, ay lahat ng aking mga mentee sa buong karera ng militar. Una, tanggapin natin si Stephen Shaw, koronel ng unang regiment ng Northampton. Ngayon, ay welcome natin si Yash Warner, captain ng Kirin Special Operations Force ng Northampton. Ikatlo, mayroon tayong Warren Klein, commander ng Special Warfare Command ng Westlake Brand. Pang-apat, mayroon tayong Gilbert Hawkins, District Governor ng Elswepel sa Northampton. Panglima, tanggapin natin si Danny Heath, Ministro ng Komersyo ng Northampton. Masayang-masaya ang mga tao, at lahat ay nagpalakpakan ng malakas habang ipinakilala ni Glenn ang kanyang mga dating mentee. Ang mga protege ng lalaki ay nakakalat sa buong bansa, at lahat sila ay nasa tuktok ng kanilang buhay at karera. Humigit kumulang 20 sa kanila ay mga commander o may katumbas na posisyon, habang hindi bababa sa 50 sa kanila ay mga nakatataas sa militar o politikal na mga bilog. Lahat, kasama ang mayaman at makapangyarihan, ay humanga sa mga dating protege ni Glenn. Bawat isa sa kanila ay isang mabigat na puwersa na hindi dapat pabayaan. Sa napakaraming natatanging individual na dating nasa ilalim ng pakpak ng pamilyang Rogers, halos imposibleng masukat ang hindi masusukat na impluwensya ng pamilya. Ipinagmamalaki ng bawat miyembro ng pamilyang Roger na isa sila sa mga Roger. Tiyak na si Glenn ang pinakamayabang na tao sa lahat ng dumalo habang iniharap niya ang kanyang mga mentee, na pawang mga tagumpay sa kanilang sariling mga karapatan. Iyon ang pinanggalingan ng pamilya Rogers. Walang sino man sa Northampton na maglalakas loob na makipaglaban sa pamilya Rogers. Ang 12 ng mga celebrity na dumalo sa kaganapan ay patunay ng yaman ng pamilya Rogers, habang ipinakita ang matataas na opisyal ng militar at gobyerno ang malawak na network ng pamilya. Sa pagsaksi sa okasyong puno ng bituin, tumanggo si Leo Watson at sinabing, "Tingnan mo ang kadakilaan na ito, talagang walang kapantay si Levi para sa pamilyang Rogers." Agad namang sumang-ayon sina May at Yoyo na natulala rin sa kahanga-hangang eksena. Sa totoo lang, ang pamilya Rogers ay maaaring ituring na pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ang kasalukuyang nakikita natin ay maaaring hindi kahit isang fraction ng kung ano talaga ang mga ito ay ginawa ng. Lampas na sila sa antas ng karaniwang kayamanan. Parang sila na talaga ang crème de la crème ng bansa. Lubos akong nag-aalinlangan na may sino mang makakabuti sa pamilyang iyon. Matapos makaupo si Stephen Shaw at ang mga natitirang bisita, halos mapuno na ang mga upuan sa unahan. Ngunit bakante pa rin ang upuan sa gitna. Alam na alam ng lahat kung para kanino ang espesyal na upuan na iyon. Ito ay walang iba kundi ang Kirin King of War. Sa sobrang lakas ng loob, ipinahayag ni Glenn Rogers sa isang maliwanag na boses, "Ngayon, mga binibini, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan para salubungin ang maalamat na Diyos ng digmaan ng Erudia, isa sa 5 mahusay na digmaang regiment, ang hari ng digmaan ng Kirin." Pumalakpak, 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 tumugon ang mga manonood ng napakalakas na palakpakan. Ang Rogers ay tiyak na tataas pa ang kanilang katayuan pagkatapos ng araw na ito, kasama ng Kirin King of War ang pamilyang seremonya. Sa ilalim ng umaasam na mga titig ng mga tao, pumasok si Kirin sa venue, na nasa gilid nina Anthony, Leo, at ilang iba pa. Tuwang-tuwa ang lahat na makita ng personal ang Kirin King of War. Dahil si Abigail ay nasa harapan na ng mga lalaki noon, hindi siya nakaramdam ng kagalakan gaya ng iba pang mga tao. Napangiti si Levi at sinabing, "Tingnan mo ang napakalaking pagtanggap na natanggap ni Kirin." Ang ikinagulat ng marami, si Kirin ay nakasuot ng uniforme ng militar. Sa isang marangal at dominanteng hangin na nakapaligid sa kanya, ang lalaki ay mukhang tunay na maharlika at makapangyarihan. Ang iba pang mga opisyal ng militar, tulad ni Stephen Shaw, na nagpakita sa harap ni Kirin, ay nakasuot ng mga suit. Wala sa kanila ang dumating na nakasuot ng uniforme ng militar. Kung tutuusin, dumalo sila sa isang pribadong kaganapan, at tila hindi angkop na nakasuot ng uniforme ng militar. Dahil dito, nakakapagtaka sa karamihan ng mga dumalo na ang Kirin King of War ay nagsuot ng kanyang uniforme. Para siyang nasa labas sa isang misyon sa halip na dumalo sa isang masayang seremonya. Gayunpaman, hindi ito pinag-isipan ni Glenn at ng iba pa. Naisip pa nila ang pagpili ng damit ng lalaki ay isang magandang ideya,
dahil ito ay nagmukhang mas marangal, nakakatakot, at kagalang-galang. Kasabay nito, ipinakita rin sa iba pang mga bisita na ang pagiging bahagi ng kaganapan ay nagtatapos ng seryosong negosyo para kay Kirin. Mapapakinabangan lang nito ang pamilya Rogers, dahil lumikha ito ng isang ilusyon na, sa halip na partikular na maimbitahan bilang panauhin, nakikipagkaibigan na si Kirin sa pamilya, at espesyal na dumating upang magpakita ng suporta para sa kaganapan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 147. Umakyat ng stage si Kirin na may stoic face. Ang pamilya Rogers ay naghanda ng regalo para sa lalaki at inayos na ito ay iharap sa kanya sa entablado. Dumating na ang sandaling ito. Ang mga miyembro ng pamilya Rogers ay nasa estado ng kagalakan habang nakatingin kay Kirin na nakatayo sa entablado sa kanyang uniforme ng militar. Ang sandaling ito ay ang highlight ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng pamilya Rogers. Ang natitirang mga bisita sa madla ay may mga hitsura ng inggit sa kanilang mga mukha habang nasasaksihan nila ang maluwalhating sandaling ito. Pagkatapos ng araw na ito, ang katayuan ng pamilya Rogers sa mga mayayamang pamilya ay tiyak na tataas ng ilang bingga. Sa sobrang kasabikan, inihayag ni Glenn, susunod, sa ngalan ng pamilya Rogers, nais kong ipakita ang Kirin King of War ng isang tanda ng pagpapahalaga. Sinamahan ng 8 bodyguard, lumakad si Luke Quarrel sa entablado, hawak ang isang napakagandang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Tingnan mo, Yoyo, boyfriend mo yun Luke. Tiyak na nakakuha siya ng pagkilala at lubos na pinagkakatiwalaan ng pamilya Rogers na pagkatiwalaan ng isang mahalagang gawain. Eksakto, isa siya sa iilan na nakipag-ugnayan sa Kirin King of War. Nakakabilib iyan. Oo, paano maihahambing si Levi kay Luke? Sina Hanson Wood at Leo Watson ay nakikibahagi sa isang animated na pag-uusap, na pinaulanan ni Luke Quarrel ng mga papuri. Todong ngiti si Yoyo at medyo may kabang ekspresyon sa mukha. Ang reaksyon niya ay katumbas ng pag-amin na boyfriend niya nga si Luke. Nagpapasalamat din ang babae na tinanggihan siya noon ni Levi. Kung hindi, maaari siyang maging bahagi ng gayong pagdating ng okasyon ngayon. Ang ibang tao sa paligid, na nakarinig sa usapan ni Hansen at Leo, ay napalingon din kay Yoyo. Tila hinahangaan din nila ang kanyang magandang kapalaran. Si Yoyo ay tinatamasa ang pakiramdam na kinaiinggitan ng lahat at nakakuha ng malaking kasiyahan mula rito. Naramdaman pa niyang tumayo at sumigaw ng malakas, nakikita ba ninyo iyon? Ang lalaking iyon doon na naghahatid ng regalo sa Kirin King of War ay boyfriend ko. Sinadya ni Yoyo na lumingon kay Levi. Para bang tahimik siyang naghahatid ng mensahe sa lalaki, na sinasabi sa kanya na hindi ito sapat para sa kanya. Umakyat si Luke sa stage at huminto sa tabi ni Kirin. Hawak ng 2 kamay ang gift box, iniabot niya ang kanyang mga braso. Gumawa ng maikling pagpapakilala si Glenn sa regalo, na nagsasabing, ang Reg Along ito, na espesyal na pinili namin para sa Kirin King of War, ay custom-made ni Patek Philippe. Isa ito sa uri nito at napili ng 10 milyon. Nadama namin na ang natatanging relo na tulad nito ang babagay sa marangal na katayuan ng hari ng digmaan. Huminto si Glenn at tumingin kay Kirin habang nagpatuloy, huwag po kayong magkamali, sir. Ito ay purong pasasalamat mula sa pamilya Rogers, bilang pasasalamat sa iyong pagsasama sa amin sa mahalagang okasyong ito. I can promise, in front of the media and everyone else present, na wala kaming ibang intensyon. It's just meant to be a souvenir, and we hope na tatanggapin mo. Nais ni naiwasan ang mga Glenn hindi chismis tungkol sa pamilya Rogers na sumusubok na temperatura ang Kirin King of War at umaasa rin na mapagan ang anumang mga alalahanin na maaaring mayroon si Kirin. Buksan mo. Nang buksan ni Luke ang kahon ng regalo, nakita ang eksklusibong relo. Ito ay talagang isang nakakamanghang kagandahan at tiyak na hindi mataas ang halaga ng 1 milyong-milyon. Bahagyang nanginginig ang mga kamay, iniharap ni Luke ang relo kay Kirin. Ito ay maaaring ituring na ang tagumpay ng buhay ni Luke sa ngayon, lalagyan ng nobela. Napabuntong hininga ang audience nang tanggapin ni Kirin ang regalo. Sunod-sunod na hingal ng pagtataka ang maririnig sa iba pang mga bisita. Nagkaroon pa nga ng goosebumps ang mga guests sa front row, nasa stage, nang makita nila. Binubuo sila ng mga kinatawan mula sa iba pang mayayaman at makapangyarihang pamilya.
Kahit na ang pagtanggap ng relo ni Kirin ay tila isang simpleng kilo, mayroon itong malalim na kahalagahan. Ito ay maaaring mga hulugan na ang pamilya Rogers ay magkakaroon ng suporta ni Kirin mula ngayon. Sa pamamagitan nito, ang pamilya Rogers ay mangibabaw sa iba pang mayayamang at makapangyarihang mga pamilya sa Northampton at maaaring maging isa sa mga pinakakakilakilabot na pamilya sa bansa. Sir, gusto mo bang magsabi ng ilang salita? Pansamantalang tanong ni Glenn Rogers kay Kirin. Biglang sumilay ang hindi maarak ng ngiti ni Kirin at sinabing, "Nasaan si Oswald Rogers?" Matagal ko nang narinig na si Mr. Oswald ay isang bihirang, walang kapantay na talento sa Northampton. Parang hindi ko siya nakikita dito ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat ng pamilya Rogers nang marinig ang tanong ni Kirin. Dalawang tao ang nagtanong tungkol kay Oswald ngayon. Ang una ay si Levi Garrison. At ngayon, si Kirin. Ano ang posibilidad na ang dalawang tila walang kaugnayang tao ay nagtanong ng parehong tanong sa parehong araw? Nagtaas iyon ng mga tandang pananong para sa mga Roger. Para bang napag-usapan na nila ito noon at nagtanong na magtanong ng parehong tanong sa parehong araw. Ang ideya ay pinalakas din ng nakakaalam ng ngiti sa mukha ni Kirin. Gayunpaman, ito ay isa lamang lumilipas na pag-iisip. Sa halip na makaramdam ng pagkabalisa, talagang natuwa ang mga Roger na itinanong ng Kirin ang tanong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 148. Para sa pamilyang Rogers, ang mapansin ng Kirin King of War ay isang pagpapala para kay Oswald. Mas tuwang-tuwa si Anthony Rogers kaysa sa iba pa niyang miyembro ng pamilya. Isang malaking karangalan na nakatanggap ng kanyang anak ng napakagandang papuri mula kay Kirin. Maririnig ang mga bulungan mula sa karamihan. Lahat sila ay naiinggit sa atensyong ibinigay ni Kirin sa pamilya Rogers. May espesyal na pagbanggit pa si Kirin sa kahalili ng pamilya Rogers. Ito ay halos hindi kapanipaniwala. Sina Glenn at Anthony ay nagtama ng makahulugang tingin sa isa't isa. Pareho silang nag-aapoy sa galit kay Levi Garrison at hinihiling na sana ay balatan siya ng buhay sa sandaling ito. Kung si Oswald ay hindi nasaktan ni Levi, makakasama niya sana ang iba pang miyembro ng pamilya sa seremonya ngayon at makatanggap ng mga papuri mula kay Kirin ng personal. Ito ay ganap na kasalanan ni Levi Garrison. Sir, nasa ospital pa po ang apo ko at nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Hindi naglakas loob si Glenn na dayin si Kirin at nagbigay ng makatutuhanang sagot. Nako, buti na lang nasa ospital siya. At least hindi yung crematorium. Natatawang sabi ni Kirin. Nataranta ang mga miyembro ng pamilya Rogers, dahil hindi nila maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ng lalaki. Gayunpaman, nagtawanan pa rin sila. Sa ganitong paraan po, sir. Personal na inihatid ni Glenn si Kirin pababa ng stage at sa kanyang upuan, ang gitnang upuan ng front row. Ito ang upuang nakalaan para sa pinakamahalagang panauhin sa gabi. Alam ng lahat na ang Kirin King of War lamang ang karapat-dapat sa upuang iyon. Walang ibang maglalakas loob na kunin ang upuang iyon. Nang makababa si Kirin sa entablado, ang iba pang opisyal ng militar, kabilang sina Stephen Shaw at Yash Warner, ay tumayo ng magalang at hinintay na makaupo si Kirin. Bukod sa pagsamba sa kanya ng mga opisyal ng militar, iginagalang din si Kirin ng karamihan ng iba pang mga panauhin. Sa 20 matataas na opisyal at ang hari ng digmaan ay nagtipon upang ipagdiwang ang anibersaryo ng pamilya Rogers, ang pamilya ay labis na nasiyahan at nadarama ang tagumpay. Inakay ni Glenn Rogers si Kirin sa mismong upuan sa gitna, na espesyal na nakalaan para sa lalaki, at sinabing, "Sir, please take your seat. Espesyal na iniwan namin ang pinakamagandang upuan sa bahay para sa iyo. Walang ibang mga ngahas na umupo dito. Pakiupo, sir," sabi din ni Yash Warner sa commander niya. Gayunpaman, si Kirin ay nanatiling nakatayo sa lugar at hindi gumagalaw. Hindi siya umupo o lumayo. Paimpol siyang tulala habang nakatitig sa bakanteng upuan. Ang lahat ay nalilito kung ano ang susunod na gagawin o sasabihin, lalo na ang pamilya Rogers. Ano kayang iniisip ni Kirin? Halos imposibleng basahin ang mga iniisip ng isang malaking gulong tulad ng hari ng digmaan. Kinabahan si Glenn kaya nanginginig ang mga paa niya. Matapos huminga ng malalim, naglakas loob siyang magtanong, "Sir, may kinalaman ba sa iyo?"
Kakasabi mo lang ba na ito ang pinakamagandang upuan sa bahay? Tanong ni Kirin. Kahit medyo naguluhan si Glenn sa tanong ng lalaki, tumanggo siya at sumagot, oo nga. Ito ang pinakamagandang upuan na espesyal nating inayos para sa pinakamahalagang tao dito ngayong gabi. Sumibol ang mga labi ni Kirin sa isang mahinang ngiti habang sinasabi, kung ganoon, natatakot ako na hindi ako dapat nakaupo dito. Hindi ako karapat-dapat na kunin ang upuang ito, maaari kong malaman kung ano ang nasa tabi nito. Nagulat ang lahat sa deklarasyon ng hari ng digmaan. Nataranta ang mga tao na ipinahiwatig ni Kirin na may mas importante pa sa kanya. Ano? Sino pa ang mas karapat-dapat kaysa kay Kirin, King of War? Isang pagsabog ng walang magawang tawa ang kumawala sa mga labi ni Glenn habang sinasabi niya, Sir, stop pulling our legs. Ikaw ang aming pinakaprestihiyosong panauhin sa gabi, at ang tanging tao na may karapatan sa upuang ito. Gayunpaman, umiling si Kirin at iginiit, hindi talaga. Ha, maaari mo ba kaming maliwanagan, sir? Sino ang mas bagay kaysa sa iyo para sa upuang ito? Wala talaga kaming ideya. Si Glenn at ang iba pa ay nag-isip tungkol sa isang potensyal na individual ngunit hindi pa rin matukoy kung sino pa ang maaaring kapantay ng Kirin, King of War. Nakangiting sabi ni Kirin, hindi ako ang pwedeng maupo dito. Sa halip ay ibang tao, lalagyan ng nobela. May iba na ba? Lalong naguluhan si Glenn. Oo, siya lang ang may karapatan sa upuang ito. Nandito rin sa atin ngayong gabi ang taong tinutukoy ko. Nakita ko na siya. Naintriga ang lahat sa isang tao, na pinaglilihiman ni Kirin. May isang tao sa atin na may mas mataas na katayuan kaysa sa hari ng digmaan. Ang biglaang bagong paghahayag na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa mga tao. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 149. Laming-galinga ang lahat sa paligid, ngunit wala silang mahanap na mas mataas ang katayuan kaysa kay Kirin. Ang pamilya Rogers ay labis na naguguluhan, kung sino ito. Sino ang taong tinutukoy mo, maaari ko bang tanungin? Tanong ni Glenn Rogers. Tumawa si Kirin, siya ang aking Panginoon. Guro. Ang master ni Kirin. Kuwit. Bumantong hininga ang lahat. Ang amo ni Kirin. Para sa lahat, gamitin ito na ang tao ay may kaparehong katayuan bilang Diyos ng digmaan. Noon, tinuruan ni Levi si Kirin ng maraming mahahalagang kasanayan. Lagi siyang nakikita ni Kirin bilang kanyang pinuno at amo. Walang makakaintindi sa relasyong pinagsaluhan nila. Nandito rin ang amo ni Kirin. Bakit hindi natin alam ang tungkol dito? Pinagpawisan din sina Glenn, Rogers, at iba pa. Hindi man lang napansin ng pamilya Rogers ang ganoong mahalagang figure na naruroon sa kanilang pagdiriwang. Ito ay nakakatakot. Kung sisisihin ni Kirin ang pamilya Rogers, hindi nila magagawang kunin ang backlash ng lipunan. Tanong ni Glenn sa takot na boses, maaari ko bang itanong kung nasaan ang iyong amo? Ipapaabot ng pamilya Rogers ang aming pinakainit na imbitasyon. Ikinumpas ni Kirin ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Iimbitahan ko siya ng personal. Sa sandaling gumawa ng hakbang si Kirin, sumunod ang lahat ng matataas na opisyal ng pamilya Rogers, kasama sina Stephen Shaw, Yash Warner, at iba pa sa mga kilalang bisita. Libo-libong tao ang tumingin kay Kirin at sa grupo ng mga tao sa likod niya. Na-curious ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ng amo ni Kirin. Dumating si Kirin sa gitnang aisle. Dumaan siya sa front row at dirdiretsong naglakad papunta sa likod. Ang unang hilera ay tinanggal. Lahat ng nasa gitna at likod na hanay ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa habang nakatingin sa isa't isa. Lalong nabalisa si May, Yoyo, at iba pa. Nag-alinlangan si May, sino kaya ang taong ito? Umiling si Yoyo, malamang nagtatago sa sulok ang ganoong mahalagang figure. Maya-maya pa, si Kirin at ang iba ay lumagpas sa kanila. Dahil dito, labis na nadismaya si May at Yoyo. Nais ng lahat na makasama nila si Kirin at ang kanilang grupo ng mga tao. Agad na bumangon ang kanilang maliit na pangkat at tumingin sa likod na hanay. Gusto talaga nilang malaman kung sino ang misteryosong tao. Lahat ng naruroon ay nasa sabik na malaman. Si Levi na lang ang nanatili sa kanyang upuan na mukhang stoic. Nasaksihan ni Abigail ang kanyang pagiging walang kibo at nagbiro, bro-in-law, ikaw kaya? Sumagot si Levi, oo. Tama ang hula mo.
Gayunpaman, naisip ni Abigail na nagbibiro lamang si Levi. Sa sumunod na sandali, nilisan ng grupo ni Kirin ang gitnang hanay at naglakad papunta sa likod ng hanay. Nagkagulo sa likod na hanay nang agad na nagsitayuan ang mga tao. Ang pamilya Rogers ay talagang nakaramdam ng kaba nang makita ito. Inayos na talaga nila ang master ni Kirin na maupo sa back row. Ang pag-iisip tungkol dito ay natakot sa kanila. Malapit nang masira ang reputasyon ng pamilya Rogers. Nakarating sila sa back row. Napatingin si Glenn sa mga bisita. Wala siyang ibang nakilala maliban sa apo niyang si Abigail at Levi, ang taong papatayin niya mamaya. Wala siyang ibang makikilala. Ganon din ang naramdaman nina Anthony at Leo. Ang mga tao sa likod na hanay ay halos hindi pinapayagang sumali sa pagdiriwang. Sa pamilya Rogers, ang mga taong ito ay hindi naroroon, lalagyan ng nobela. Wala talagang ibang makikilala. Gayunpaman, ang Panginoon ni Kirin ay nasa karamihan. Ang lahat ay nabalisa dahil ang sagot sa kanilang nag-aalab na tanong ay malapit ng mabubunyag. Bumilis ang tibok ng puso ni Abigail habang papalapit sa kanila si Kirin. Biglang tumigil si Kirin sa kanyang kinatatayuan. Napabuntong hininga ang lahat. Ang nakakagulat pa ay napahinto si Kirin sa row kung saan naroon sina Levi at Abigail. Pakiramdam ni Abigail ay parang nanalo siya sa loto. Nasa row ba talaga siya? Tumingin siya ng seryoso kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 150. Bayaw ko ba talaga ang amo niya? Akala niya hinihila lang ni Levi ang paa niya. Napansin din ni na Yoyo at may nahuminto si Kirin sa hilera ni Levi sa row na ito at nagbulungan, hindi ba nagkataon lang? Nang makita si Kirin ay nakaramdam ng pressure ang nasa dulo ng row kaya agad itong tumayo at umalis sa kanyang upuan. Sumunod din ang iba sa hilera. Ito ay dahil malinaw na alam nilang hindi sila ang amo ni Kirin, kaya kailangan nilang umalis upang makagawa ng paraan. 10-10 tao ang mabilis na umalis sa hilera at pumila sa aisle. Ang tanging natitira sa hanay ay sina Levi at Abigail. Umupo si Levi roon, kalmado at matatag hanggat maaari. Tumayo si Abigail at pinagmasdan ang paligid. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umupo o tumayo at nalilito. Gusto niyang umalis, ngunit si Levi ay nasa kanyang upuan, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Oh Diyos ko! Bayaw ko ba talaga ang amo ni Kirin? Sa isang iglap, 1,000 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanila. Sina Levi at Abigail ang sentro ng atensyon. Sa sobrang pag-aalala, si Abigail ay napabuntong hininga. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Ang lahat ay nawala sa kanilang mga iniisip, at ang kanilang mga isip ay naging ganap na blanko. Nangangatol ang mga ngipin ni Abigail, at nanginginig ang mga paa niya sa takot. Gustong-gusto niyang tanungin si Levi, ngunit wala siyang lakas na ibuka ang kanyang bibig. Masyadong misteryoso ang lalaking ito. Nagsimula ng kumilos si Kirin, ang kanyang sapatos ay lumikha ng isang maindayog na bit sa carpet. Para bang sinaksak ng martilyo ang kanilang mga puso, ang tunog ay bumabalik sa kanilang katinuan. Nakita nilang si Abigail at Levi na lang ang natitira sa hanay. Nalaman ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Si Abigail ay isang babae, kaya tiyak na hindi siya maaaring maging Panginoon ni Kirin. Si Levi na lang ang natitira. Siya ang amo ni Kirin. Si Glenn at ang iba pa, na sumusunod sa likod ni Kirin, ay hindi nakasagot sa impormasyong ito. Nanginginig sila sa gulat. Bawat isa sa kanila ay parang mga bangkay na naglalakad habang nakaugat sa kanilang lugar, nakanganga ang mga bibig. Hindi sila makapag-react. Hindi sila makapag-react. Ito ay dahil hindi nila inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Ang pagiging amo ni Levi kay Kirin ang magiging pinakamasama nilang bangungot na nagkatotoo. Nagkatinginan sina Yoyo, Mai, at Leon Watson habang gumagalaw si Kirin. Nakita nilang nakaupo lang si Levi doon. Namamanhid ang kanilang mga anit habang umaagos ang dugo sa kanilang mga ulo. Parang sisabog na ang mga ulo nila. Siya ang amo ni Kirin. Imposible. Talagang hindi. Ang kakayahan at reputasyon ni Levi ay lumala, at siya ay hindi hihigit sa isang pag-aaksaya ng espasyo. Kaya paano siya naging amo ni Kirin? Maging ang Levi mula 6 na taon na ang nakalilipas ay walang karapatang makilala si Kirin. Paano siya naging military big shot matapos siyang makulong sa loob ng 6 na taon?
Ganito ang tingin sa kanya ng lahat ng nakilala kay Levi. Kung ito ay totoo, magtrabaho ito na ang pamilya Rogers ay haharap sa isang malaking sakuna. Ilang sandali lang bago marating si Levi, pero sa audience, parang isang siglo na. Sa wakas ay nakarating si Kirin kay Levi at tumayo sa harapan niya. Si Abigail, na napakalapit kay Kirin, ay muntik nang mawalan ng malay. Nakita ng lahat si Kirin na magalang na nakatingin kay Levi. Pagkatapos magsagawa ng military salute, sumigaw siya, "God of War, narito si Kirin ng Northwest War Zone para magulat sa iyo." Matapos pakinggan ang sinabi ni Kirin, naramdaman ng lahat na parang tono-toneladang pampasabog ang lumabas sa silid, nadurog-durog ang kanilang mga katawan at nadurog ang kanilang mga kaluluwa. Ang Diyos ng digmaan na binanggit ni Kirin ay maaaring isang tao lamang ang nasa itaas. Nandito ba ang God of War para biyayaan ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng pamilya Rogers? Natahimik ang lahat, walang nagsalita. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng malakas sa kanilang mga tainga. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 151. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Talagang ito ang pinaka hindi malilimutang bagay na naranasan ng libong tao na naruroon sa eksena. Hindi inakala nina Monica, Yelda, Zack, at ng iba pa na makakabangga nila si Levi dito, lalo pat napag-alaman na siya ay isang hari sa mga magsasaka. Patuloy na sinabi ni Kirin, "Diyos ng digmaan, mangyaring sundan ako sa unang hanay. Ito ang tanging lugar na angkop sa iyong katayuan." Tumanggo si Levi, "Manam." Unti-unting ang mga manonood sa kanilang pagkagulat. Dahan-daang lumingon si Kirin at tumingin sa pamilya Rogers. Sabi niya, "Glenn, hindi mo ba ako tinanong kung sino ang amo ko? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking Panginoon ay walang iba kundi ang Commander-in-Chief ng 9 Great War Zone, ang tanging 5-star God of War ni Erudia." Oo, Levi ang pangalan niya. Lalagyan ng nobela. Nang marinig ang deklarasyon ni Kirin, hindi napigilan ni Glenn ang namumuong dugo sa kanyang bibig at marahas itong inubo. Dumilim ang mukha ni Anthony. Suray-suray siya at bumagsak sa lupa. Lumakas ang presyo ng dugo ni Leo, at nawalan siya ng malay dahil sa biglaang presyo. Ang bawat miyembro ng pamilya Rogers ay nasa bingit ng pagkasira. Si Levi talaga ang Diyos ng digmaan. Ito ang pinakaayaw tanggapin ng pamilya Rogers. Kalamidad. Isang malaking sakuna ang paparating sa pamilya Rogers. Ang pamilya Rogers ay patungo sa pagkawasak, simula sa sandaling tumabi si Kirin kay Levi. Walang nakaligtas sa pamilya Rogers. Ano? Si Levi ang Diyos ng digmaan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dito. Ayaw tanggapin ni Yoyo ang katotohanan. Si Yoyo ay nadama na walang pakialam matapos ang pagtawanan ni Levi. Ang sunod-sunod na mga pangyayari ay nagbigay daan sa kanya na gumawa ng mabilis na paghahambing sa pagitan nina Levi at Lucas, at si Lucas ay dumating sa itaas. Akala niya ay hindi na makakapantay ni Levi si Luke sa buhay na ito. Gayunpaman, sa isang kisap mata, si Levi ay nagbagong anyo bilang Diyos ng digmaan ni Erudia. Bago sa kanya, si Luke ay walang tao. Nakikita ni Yoyo ang isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan nila, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Nagulat si Leon Watson at ang iba pa nang mapagtanto na ang batang lalaki na dati nilang binubuli ay naging napakahusay. Siya ang nag-iisang 5-star God of War. Hindi naman gumanti si Levi nang insultuhan siya ngayon, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi siya mapakali sa mga ito. Sila ay hindi gaanong mahalaga kay Levi, kaya walang saysay na durugan sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Napanganga si May na hindi makapaniwala. Tulad ng lahat, naisip din niya na si Levi ay nahulog mula sa tuktok ng kanyang tagumpay. Sinubukan din niyang tapakan siya para magkaroon ng kasiyahan. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na maaari siyang lumakas ng mas malakas sa loob ng 6 na taon? Pinagpawisan si Abigail at takot na tumingin kay Levi. Hinawakan ni Levi ang ulo niya at ngumiti, "Silly girl, bakit ka babalisa? Ano man ang aking pagkakakilanlan, ako pa rin ang iyong bayaw." Oh, sumunod si Abigail kay Levi. Sa lahat ng nakatingin sa kanila, si Kirin ang nanguna habang si Levi at Abigail ay nakasunod sa likuran. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa harapan. Nang makita nila si Levi na papalapit sa kanila,
naramdaman ni na May at Yoyo na parang lilipad ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga lalamunan. Sa sandaling ito, ang kanilang mga puso ay parang sesabog na. Biglang huminto si Levi sa row nila. Sa sandaling iyon, parang mamatay si na May, Yoyo, at ang iba pa. Nakaramdam sila ng manhid sa kanilang buong katawan na parang may kuryenteng dumaan sa kanilang katawan, na nakuryente. Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaloy mula sa kanilang mga talampakan, na agad na nagpalamig ng kanilang dugo. Tumahol si Levi, umalis ka. Sa kanyang utos, ang mga taong nasa hanay ay nagdahilan sa magkabilang dulo, na naiwan lamang si May at ang iba pa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 152. Nang makita ni May ang titig ni Levi sa kanya, bumilis ang kanyang paghinga, at nahihirapan siyang huminga. Sinok, 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 hindi nakayanan ni na Leon, Bryce, at ng iba pa ang gayong matinding panggigipit. Nawalan sila ng malay at bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Si May at Yoyo ay labis na kinabahan. Sa kanyang katayuan, si Levi ay may pagwawasto na hatulan sila ng kamatayan. Tumingin si Levi sa dalawang babae at tumawa, kanina lang, hindi mo ba ako tinanong kung nagsisisi ba ako na tinanggihan ko kayong dalawa noong nakaraan? Hindi naglakas loob si na May at Yoyo na tumingin sa mga mata ni Levi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ngayon. Hindi ko ito pinagsisihan. Kahit anong mangyari, Zoe lang ang pipiliin ko. Mahirap man siya o mayaman, bata man o matanda, siya pa rin ang pipiliin ko. Sabi ni Levi. Sa sandaling ito, labis na kinaijitin ni na May at Yoyo si Zoe. 6 na taon na ang nakalipas, naging berde sila sa selos nang magsama sina Levi at Zoe. Lalo silang nagseselos sa kanila ngayon. Si Levi ay nasa tuktok ng rehimeng militar ng Erudia. Siya ay walang talo at nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Kahit na ganoon ang kaso, hindi niya pababayaan o pababayaan ang kanyang asawa. Ito ay malalim na pag-ibig. Maraming tao ang labis na naantig. Hindi na uugnay ang pagkakakilanlan ni Levi, ang kanilang pagmamahal at pagmamahal sa isa't isa ay isang paksa ng inggit. Ang isa ay hindi aalis, at ang isa ay hindi iiwan. Si Abigail ang pinakainggit sa kanila. Sa wakas, sinabi ni Levi sa kanilang dalawa, tulad ng sinabi ni Abigail, ang kanyang bayaw ay nasa pinakamataas na antas 6 na taon na ang nakararaan, at ngayon, ang kanyang bayaw ay nasa kanyang tuktok pa rin. Pumalakpak. Nang marinig ang mga salita ni Levi, hindi nakita sina Yoyo at May at bumagsak sila sa lupa. Basang-basa sila ng malamig na pawis. Dumating sina Levi at Kirin sa front row at umupo. Nasa tabi niya sina Kirin at Abigail. Nandoon din si Stephen Shaw. Sa sandaling lumitaw si Levi, wala na sa isip ng mga tao ang salitang master. Sa sandaling ito, naiintindihan ng lahat kung bakit isinuot ni Kirin ang kanyang uniforme ng militar. Hindi siya narito para dumalo sa pagdiriwang. Nandito siya sa isang misyon. Kinawean ni Levi ang kamay. Naintindihan naman agad ni Kirin, lalagyan ng nobela. Iniutos ni Kirin ang mga masa ng mga tao, maliban Rogers, lahat ng pamilya, mangyaring umalis ka agad. Magsagawa ng iba pang confidential na bagay na ito. Manghihingi ka ng gulo kung maglakas loob kang ibunyag ito. Sa pag-iisip na ito, lahat ay lumabas, namamatay upang makatakas mula sa eksena sa lalong madaling panahon. Si Leo Watson at ang iba pa ay nadala. Gumapang palabas sina May at Yoyo. Mabilis na naklear ang venue. Sabi ni Levi kay Abigail, Abigail, pakiusap, hintayin mo ako sa sala. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Masunurin ding umalis si Abigail. Pagkatapos noon, lahat ng mula sa pamilya Rogers ay lumuhad sa harap ni Levi. Sila ay yumoko sa harap niya, humihingi ng awa. Nasaan ang Levi Group? Tanong ni Levi. Ibalik mo yan. Ang Levi Group ay palaging sa iyo. Paano ang mga ari-arian ng pamilya Garrison? Tanong pa ni Levi. Iyo rin sila. Nagpatuloy si Levi, Rogers family. Sa sandaling ito, nag-alinlangan ang lahat sa pamilya Rogers. Gayunpaman, agad na tumugon si Glenn at sinabing, sa iyo din. Nagsigarilyo si Levi at ngumiti, sige, pagkatapos ay simulan na nating pag-usapan ang mga mahahalagang bagay. Noon, kinulit mo ako, pinatay mo ang kaibigan ko,
at inagaw mo pa ang lahat sa Levi Group. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Levi. Diyos ng digmaan, ikaw ang nakipagsiksikan sa mga pharmaceutical at technology market noon, at hinanggad ng pamilya Rogers ang iyong mga pangunahing teknolohiya. Matapat na sumagot ang pamilya Rogers. Huminga ng malalim si Levi bago nagpatuloy, ibigay mo sa akin ang mga pangalan ng iba pang may kinalaman sa bagay na ito noon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 153. Sumagot ang pamilya Rogers, Diyos ng digmaan, kahit na pinlano namin ang lahat sa ilalim ng pangalan ni Oswald noon, ang pamilya Rogers ay talagang nakinabang dito. Nakinabang lamang kami mula sa isang maliit na bahagi ng mga pangunahing teknolohiya at kinuha ang Levi Group. Ang karamihan nito ay napunta sa Northampton Chamber of Commerce. Northampton Chamber of Commerce. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Oo, ito ay binubuo ng 4 na aristokratikong pamilya ang Hendersons, the Williamsons, the Andersons, at the Robinsons. Mayroon ding maraming asosasyon ng negosyo na binubuo ng mga mayayamang korporasyon. Sila ang nangingibabaw sa Northampton, at nasa mahigpit na kompetisyon kay Winston Gonzales, ang pinakamalaking tao sa Northampton. Sabi ni Glenn. Alam ni Levi ang tungkol sa Northampton Chamber of Commerce. Ang dating hegemon ng mundo ng komersyo ng Northampton. Nabatid na ang Northampton Chamber of Commerce ay may hawak ng halos kalahati ng pang-ekonomiyang lifeline ng Northampton. Nakakatakot ang kanilang taunang kontribusyon sa GDP. Nang magtagumpay si Levi sa pagsisimula ng sarili niyang negosyo, niligawan siya ng Northampton Chamber of Commerce na sumali sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang kondisyon ay kailangan niyang ibigay ang mga pangunahing teknolohiyang medikal ng Levi Group. Tinanggihan ni Levi ang panukala. Sa pagbabalik tanaw, si Levi ang naging target ng Northampton Chamber of Commerce. Dahil tinanggihan niya ang mga ito, napilayan siya at nakulong. Ang kanyang kapatid ay pinatay, at ang kanyang asawa ay nabuhay bilang isang balo sa loob ng 6 na taon. Ang mundo ng negosyo ay katulad ng isang larangan ng digmaan at maaaring maging mas nakamamatay. Sa kabila ng hitsura ng mga disenteng mayayamang negosyante, maaari talaga silang mga maninila ng dugo, na nilalamon ng buo ang mga tao. Hindi maarak ang bilang ng mga taong nawalan ng buhay dahil sa mayayaman. Si Levi ay hindi gaanong mahalaga sa kanila, kaya maraming tao ang nakakalimutan tungkol sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na alalahanin. Sa sandaling ito, dumating na sina Asher Dragon at Phoenix. Ipinaalam nila kay Levi na ang mga online na produkto ay mula sa Northampton Chamber of Commerce. Itap-tap-tap, tinapik ni Levi ang kanyang mga daliri ng ritmo sa armrest. Dahil ganoon nga, hayaang mawala ang Northampton Chamber of Commerce. Utos ni Levi. Nasa sahig ang pamilya Rogers, hindi nagdududa sa sinabi ni Levi. Naniniwala ang 4 na higanti ng Northampton Chamber of Commerce na kanilang kayamanan ay nang ibabaw sa Northampton sa kanilang mga maimpluwensyang negosyo. Walang makakaapekto sa kanila. Ang pakikialam sa Northampton Chamber of Commerce ay katulad ng panggugulo sa pundasyon ng Northampton. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang Diyos ng digmaan ang gumugulo sa kanila. Tinanong ni Glenn, God of War, ililipat ba sa iyo ang mga ari-arian at negosyo sa ilalim ng Levi Group at ang pamilyang Rogers? Ilipat sila kay Kirin, sabi ni Levi. Sa loob ng ilang oras, lahat ng ari-arian at negosyo sa ilalim ng Levi Group, ang pamilyang Garrison, at ang pamilyang Rogers ay inilipat kay Kirin. Ang tunay na pangalan ni Kirin ay Neil Rhodes. Mula noon, si Neil ang naging bagong may-ari ng lahat ng ari-arian ng pamilya Rogers. Tulad ng para sa Northampton Chamber of Commerce, gusto ni Levi na maglaan ng kanyang matamis na oras sa pagpapahirap sa kanila. Gusto niyang makita silang mabaliw sa kanyang mga panlilinlang at panoorin silang natatakot habang nagmamakaawa sila sa pagdating ng kamatayan. Biglang bumaling ang tingin ni Levi kay Anthony. Sinabi mo ba kanina na gusto mo akong salakayin at patayin? Nagulat si Anthony sa sinabi ni Levi. Iligtas mo ang aking buhay. Iligtas mo ang aking buhay. Tumayo si Levi at ngumiti, spread the news. Sabihin na si Mr. Rhodes ang naging may-ari ng Levi Group at Garrison Group. Naiintindihan. Sagot naman ni Glenn. Ay oo, sana makita ko si Oswald bukas ng umaga.
May utang na loob siya sa asawa ko. Bakas ang mali siya sa mga mata ni Levi. Pagkatapos noon, umalis si Levi, kasama si Abigail. Nang makarating na sila sa labasan ay nabangga nila sina Pamela at Bailey. Abigail, bakit aalis kayong dalawa? Curious na tanong ni Pamela. Napatingin si Abigail sa kanila, nalilito. Tatay, nanay, tapos na ang pagdiriwang. Gumanti agad si Bailey, ang basura. Nagsimula lang 30 minutes ago. Mga 4 hours ang selebrasyon, di ba? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 154. Tapos na talaga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Walang magawang sabi ni Abigail. Tinitigan ni Pamela si Levi at sinabing, Abigail, bakit dinala mo pa siya dito? Nakakahiya. Oo, kung hindi dahil sa iyo, anong karapatan niyang dumalo sa pagdiriwang? Binatukan naman ni Bailey si Abigail at nagpatuloy sa pagpasok sa venue kasama si Pamela. Gusto talagang sabihin ni Abigail sa kanila na natapos ang selebrasyon dahil kay Levi. Gayunpaman, nauna na ang kanyang mga magulang. Gulat na gulat sina Bailey at Pamela nang pumasok sila sa venue. Walang kahit isang kaluluwa ang nakita. Nakita nilang nakaluhod si Glenn at ang iba pa, basang-basa sa malamig na pawis. Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makakuha ng sagot mula sa pamilya Rogers, ngunit walang nagpahayag ng dahilan. Sa labas, napatingin si Levi kay Abigail na nakayuko ang ulo. Tila natatakot siya sa kanya, kaya hindi niya maiwasang magtanong, bakit ka natatakot sa akin? Ako pa rin ang bayaw mo. Biglang inangat ni Abigail ang ulo niya at siniil ng halik ang mukha ni Levi. Bumagsak. Mabuti na lang at mabilis na sumagot si Levi, kung hindi siya hinalikan ni Abigail, lalagyan ng nobela. Nagulat si Levi sa reaksyon ni Abigail, anong ginagawa mo? Humalaklak si Abigail sa tuwa, bro-in-law, ang galing mo ngayon. Sa gulat, halos samuka ng dugo si Levi. Hindi ba ngayon lang siya natakot sa akin? Bakit niya ako sinubukang halikan bigla? Ang mga batang babae ay may mga kakaibang ideya ngayon. Habang papunta sila sa sasakyan, tumawa si Abigail at sinabing, bro-in-law, idolo ko na kayo simula ngayon. Kuwit, dalawang kakaibang bagay ang nangyari sa Northampton ngayon. Una, ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng pamilya Rogers ay biglang naantala. Umalis lahat ng bisita nang walang dahilan. Bakit naging ganoon? Pangalawa, lumabas ang balita na kinuha ng isang misteryosong lalaki na kilala bilang Neil Rhodes ang parehong Garrison Group at Levi Group. Tungkol sa dalawang bagay na ito, ang Rogers ay hindi umiimik tungkol sa kanila, na sinasabi na sila ay mga lihim ng kalakalan. Ano sa mundo ang ginagawa ng pamilya Rogers, ibigay ang Levi Group at ang Garrison Group? Tungkol saan ang pagdiriwang ng pamilya Rogers? Napakalihim. Sino ang taong ito na tinatawag na Mr. Rhodes? Paano siya nakilala sa kanila? Kuwit, kumalat ang balita sa ilang mararangyang villa sa Northampton, na umaakit sa atensyon ng 4 na higanti ng Northampton Chamber of Commerce. Nang umuwi sina Levi at Abigail, naroon sina Aaron at Caitlin. Tinitigan ni Caitlin si Levi, you are forever frolicking around with nothing better to do. Kung malaya ka, bakit hindi mo tulungan si Zoe? Bakit kailangan mong dumalo sa gayong pagdiriwang? Kwalipikado ka ba na mapunta doon? Umiling si Bailey, oo, tama. Levi, umaasa kami na maaari kang umasa sa iyong sariling kakayahan na dumalo sa gayong pagdiriwang sa halip na umasa kay Abigail. Naramdaman din ni Zoe na gustong sumali ni Levi sa kasiyahan sa mga pagdiriwang. Isinasantabi ang lahat ng mga hinaing sa pamilya Rogers, naramdaman niyang hindi na kailangang dumalo si Levi sa pagdiriwang dahil wala itong katayuan na gawin iyon. Tumawa si Levi, tatay, nanay, at Zoe, nasa pamilya ako ni Rogers para harapin ang isang bagay. Nagdududa sina Aaron, Bailey, at iba pa nang marinig nila si Levi. Tinanong nila, ano ang problema? Nagpunta ako para ayusin ang ilang mga marka kasama si Oswald. Sagot ni Levi. Nagulat si Zoe. Natatakot siya na baka may gawin si Levi na kalokohan. Mawawala ang mga bagay-bagay kung sila ay target ng pamilya Rogers. Sinabi ni Zoe sa kanyang mga magulang ang nangyari noong isang araw. Ano? Kaya si Oswald ang nagplano ng buong bagay. Pero Levi, anong ginawa mo?
Halos bugbugin mo si Oswald hanggang mamatay. Gusto mo bang mamatay? Kung plano mong mamatay, huwag mo kaming kaladkarin dito. Galit na nagsalita sina Aaron at Caitlyn. Nag-aalalang tanong ni Zoe, ano ang ginawa mo sa pamilya Rogers ngayon? Sabi ni Levi, dalhin ng pamilya Rogers si Oswald dito para humingi ng tawad. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 155. Ha 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 ha. Matapos marinig ito, humagalpak sa tawa sina Aaron at Caitlyn. Ano bang pinagsasabi mo? Pupunta dito ang pamilya Rogers para humingi ng tawad. Lasing ka ba? Lalagyan ng nobela. Ang pamilyang Rogers ay isa sa mga pinakaiginagalang na maharlikang pamilya sa Northampton. Mayroon silang mga asset na walang 10 bilyon. Bakit sila pupunta para humingi ng tawad sa'yo? Panipi. Sa tingin mo ba ay isa kang mahalagang tao? Binubugbog si Oswald at dinala pa sila dito para humingi ng tawad. Napatingin sina Aaron at Caitlyn kay Levi. Hindi sila makapaniwala. Si Zoe ay hindi rin maniniwala sa kanya. Kahit na ang Levi na nasa kanyang tuktok 6 na taon na ang nakalipas ay hindi magkakaroon ng ganoong kakayahan. Nakita ni Abigail na hindi sila naniwala sa kanya at ngumiti ng palihim. Habang naaalala niya ang nangyari sa selebrasyon, naiinggit siya kay Zoe. Sa mata ni Abigail, si Zoe ang pinakaswerteng babae sa mundo. Gayunpaman, naramdaman ni Abigail na may kalamangan siya sa kanyang pinsan dahil alam niya ang tunay na pagkatao ni Levi. Nakaramdam si Abigail ng mainit at malabong pakiramdam sa kanyang puso nang maisip niya iyon. Tumingin si Zoe kay Abigail at nagtanong, Abigail, ganoon ba? Umiling si Abigail, hindi ko alam. Nasa sala siya noong mga oras na iyon, kaya totoo nga hindi niya alam ang mga detalye. Sabi ni Levi, nakipag-usap ako ng pribado sa pamilya Rogers. Wala si Abigail. Ha ha ha, sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong makipag-usap ng pribado sa pamilya Rogers? Tumawa sina Aaron at Caitlyn. Naisip din ni Zoe na nagyayabang si Levi kaya hindi niya ito isinapuso. Hindi umalis sina Aaron at Caitlyn ng gabing iyon. Nagpatuloy sila sa pagstay sa Bayview Garden. May kumatok sa pinto kinaumagahan. Binuksan ni Zoe ang pinto at nagulat siya. Nandito sina Glenn, Anthony, at iba pa. Dinala pa nila si Oswald, na dumating sa isang wheelchair. Bakit ka nandito? Mukhang nalilito si Zoe. Labis na naguluhan sina Aaron at Caitlyn. Ms. Lopez, nandito ang pamilya Rogers para humingi ng tawad sa iyo. Sa ngalan ng hanggal na pag-uugali ni Oswald, taos puso kaming humihingi ng tawad sa iyo. Napayuko sina Glenn, Anthony, at iba pa. Bang! Sabay sinipal ni Glenn ang wheelchair, at tumalikod ito. Si Oswald, na may kapansanan, ay bumagsak sa sahig. Nanginginig ang boses niya, Ms. Lopez, mali ako, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli, patawarin mo sana ako. Sa sandaling ito, si Zoe at ang kanyang mga magulang ay lubos na nabigla. Nablangko ang kanilang isip. Hindi nila inaasahan na darating ang pamilya Rogers para humingi ng tawad. Tama si Levi. Upang maipahayag ang aming sinseridad, nais naming bayaran si Ms. Zoe Lopez ng 100 milyon para sa anumang psikolohikal na pinsalang naidulot. Ang kabuuan ng pera ay nai-wire sa bank account ng Imperial Meadows Limited, sabi ni Glenn. Nagring ang phone ni Zoe. Ito ay isang mensahe mula sa Departamento ng Pananalapi. May transfer talaga ng 100 milyon. Bumangon ka dali. Nang makita ang lahat ng mayamang aristokrata na nakatayo sa kanyang harapan, hindi mapigilan ng puso ni Zoe ang pagtakbo. Natakot din sina Aaron at Caitlyn. Tanong ni Glenn, Ms. Lopez, pwede mo ba kaming patawarin? Oo, bulalas ni Zoe. Ang galing. Palm, Ms. Lopez. Mabilis na umalis ang pamilya Rogers, hinayla si Oswald palayo. Sa sandaling ito, lumibot si Levi, umiinom ng isang tasa ng mainit na gatas, humingi na ba sila ng tawad? Levi, paano mo nagawa? Diyos ko, si Glenn mula sa maharlikang pamilyang Rogers ay talagang dumating upang humingi ng tawad. Nagtataka namang tumingin sina Aaron at Caitlyn kay Levi. Naisip ni Zoe na ito ay isang himala. Napakasimple, nilinaw ko ang mga bagay sa pamilya Rogers. Bukod dito, medyo maunawain at makatuwiran din sila.
Diretsyong sabi ni Levi. Sa katunayan, nakipagkatuwiranan ako sa kanila kagabi. Sa mga baril na nakatutok sa kanilang mga mukha, paanong hindi nila naiintindihan at makatuwiran?